ang kagandahan po or kaibahan ng super visa is mas mahaba po yung duration niya, either 5 or 10 years po. And then, upon entry, 2 years po agad yung validity niya. Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Umaapela ang dalawang Filipino-Canadian sa pamaraang Canada na i-reconsidera nila ang kanilang petisyon para makarating po dito ang kanilang ama. Ito'y matapos na isara ng Canadian government ang programa para sa sponsorship ng mga magulang o parents at mga lolo at lola o grandparents simula ngayong 2026. Narito po ang report ni Rowena Papasig. Taong 2020 na mag-file ang mag-asawang Sheila Vieja at Mitchie Villanueva ng expression of interest para madala sa Canada ang mga magulang ni Vieja. Inabot ng 4 na taon bago sila naimbitahan ng Canada na kumpletuhin ang kanilang sponsorship application. Agad namang isinumite ni Villanueva ang mga dokumento pero sa kasamaang palad ay nagkasakit ang ina ni Vieja. Application was like 2020 and then we're waiting for I think 2024. We got picked 2024. And then ayun, and then my main sponsor the main applicant is the main applicant is my mom, but unfortunately she passed away, so we have to redo it again and change it to Your dad. as my dad as the main applicant. Pinayagan naman sila ng Immigration Canada na palitan ang primary applicant matapos pumanaw ang ina ni Vieja. Kasama sa mga kailangang papeles ang resume ng primary applicant. Pero maling kopya ng resume ang nai-upload nila at hindi pa pala nila napalitan ang pangalan sa resume template na ginamit nila. Nahabol naman nila ang kanilang mali pero ibinalik pa rin sa kanila ng IRCC ang kanilang papel. You have to request for change for primary applicant. And then, yun po, nag-start na doon 2024, December, and then nakatanggap kami ng correspondence from Immigration, January 2025. And then February 2025, we got refused because yun, yung may clerical error po sa pinasa namin. And then now we're on a reconsideration process. Hanggang ngayon ay nananatiling under review ang status ng kanilang application kaya't kinakabahan pa rin sina Vieja at Villanueva lalo't bigla ang ipinatigil ng Immigration Canada ang pagtanggap ng mga application para sa mga parents at grandparents pagpasok ng 2026. Tinatayang aabot sa 60,000 ang maaapektuhan ng biglaang pagsasara ng PGP applications. Kung doon po sa mga pre-2025 na application, siguro po mga more than 10,000 applicants. Pero doon po sa mga naghihintay na mag-open, siguro po mga about 50,000 applicants. Kasi ang tagal na rin po nilang naghihintay na magkaroon talaga ng bagong application. Dahil since 2023, nag-clear na po sila nung backlogs nila eh. Ayon kay Kikomoto, isang regulated immigration consultant, gusto ng pamahalaan na mabawasan ang backlog at maproseso muna ang mga nakapending ng application dito. Bukod dito, naniniwala si Kikomoto na may kinalaman din ang desisyon sa pagtatabas ng Canada sa target nito ng mga bagong immigrant. Sa tingin ko po, dahil po yan sa nagbawas din sila ng immigration target talaga for permanent residents. Ngayon, ang parents, grandparents po kasi, once na successfully na i-process po sila at na-invite, included po yun sa PR or permanent resident quota. Ngayon, ang mas pinofocus po kasi nila is yung mga skilled talaga. Sa bagong target nito, ibinaba ng Canada sa 380,000 ang tatanggapin ng mga permanent residents ngayong 2026, mas mababa ng 15,000 kesa target na 395,000 noong 2025. Binawasan rin ng 43% ang bilang ng mga tatanggaping international student at temporary workers.
Pero sinabi ni Kikumoto na pwede pa rin namang makabisita sa kanilang mga kamag-anak sa Canada ang mga magulang at lolo't lola sa pamamagitan ng super visa. Ito ang special visitor visa na magagamit ng mga parents at grandparents para mabisita ng mas matagal ang kanilang mga kamag-anak. Hanggang 2 taon ang pwede nilang ilagi sa Canada, higit na mas matagal kaysa sa ordinaryong visitor visa na kailangang i-renew makaraan ang 6 na buwan. Yun nga lang po, it falls under the category of temporary resident visa pa rin po or TRV, wherein ang ibig sabihin po nun ay hindi po sila permanent resident. So, ibig sabihin po, hindi pa rin po nila ma-enjoy yung benefit ng pagiging permanent resident. So, yun po. Pero ang kagandahan po or kaibahan ng super visa is mas mahaba po yung duration niya, either 5 or 10 years po. And then, upon entry, 2 years po agad yung validity niya. Samantala, umaapila si Villanueva sa mga mambabatas na nakakasakop sa kanila para mamagitan sa kanilang kaso at tulungan silang makahingi ng konsiderasyon sa kanilang PGP application. Madami po kaming hiningian na mga MPs, sila Mabel, MP of Queensborough, but unfortunately, they don't understand really our case. So, kung meron po sanang MP na makakatulong sa amin to reopen the case. Kasi nakakalungkot kasi it's been like 5 years. Wala pa yun dito. Ayon kay Vieja, mag-isa lang ngayon sa bahay nila sa Bulacan ang kanyang ama. Ang hulian niyang hiling ng kanyang ina bago ito pumanaw ay ang makuha pa rin sana niya sa Canada ang kanyang ama. Kasi dream ng mom ko na mapunta sila dito. So, yun nga yung last word niya na sana if ever man na mapick sila, tuloy pa rin si Papa. And only to find out na wala pala. So, kaya ayun, nakakalungkot lang. So, hoping na sana yung government, yung application namin is ma-reconsider ulit nila. And hoping that yung MP na inas namin, like sa New Westminster, makatulong sa amin. Mula sa New Westminster, BC, ako si Rowena Papasin, ang inyong Patrol Abroad. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Umaga Diaz. Hanggang sa muli.